Ito si Juan. Isa siyang first-time voter katulad mo. Ano bang dapat niyang gawin para paghandaan ang eleksyon? Bilang paghahanda, kailangan magsaliksik at pag-aralan ang mga plataforma ng mga kandidato. Kailangan rin pag-isipang mabuti kung sino ang iboboto. Maaaring ilista ang mga napiling kandidato na naka-alpabetiko sa isang malinis na papel. Kailangan siguraduhin tama ang bilang ng kandidatong iboboto sa bawat posisyon. Kailangan rin tandaan ang numero ng party list group na nais iboto. Bukod dito, minumungkahi rin mag-ensayo ng tamang pagkulay ng bilog bago pa dumating ang araw ng eleksyon. Ngayon ang araw ng eleksyon at sabik ng si Juan bumoto. Matagal niya na itong pinaghandaan. Ano bang dapat niyang dalhin sa araw na ito? Una, kailangan magdala ng isang balidong identification card o ID na kung maaari ay may detalye ng tirahan, larawan at lagda. Bukod dito, kailangan rin dalhin ang iyong registration stub at ang listahan ng mga ibobotong kandidatong na dapat ay ginawa pa bago mag-eleksyon. At panghuli, kailangan tiyaking malinis ang iyong kamay. Ngayong meron na si Juan ng mga ito, handa na siyang bumoto. Paano nga ba siya boboto? Una, kailangang hanapin ang iyong pangalan at iyong sequence number sa PCVL na nakapaskil sa labas ng presinto. Pagkatapos ay kailangan lumapit at sabihin sa BEI o sa mga guro ang iyong pangalan at sequence number ayon sa PCVL. Mahalagang makinig na mabuti sa sasabihin panuto ng BEI ukol sa tamang pagboto. Kailangan mo ring pumirma sa EDCBL. Pagkatapos ay kunin ng balota na nakalagay sa isang secrecy folder at ang marker mula sa BEI at dumiretso na sa voting area. Sa pagsagot ng balota, maingat na kulayan ng buo ang bilog na nakalaan para sa mga kandidatong nais iboto. Gamitin ang marker na ipinahiram sa iyo ng BEI. Kailangan siguraduhin ang buong bilog ay nakulayan. Na tamang bilog ng kandidatong nais iboto ang iyong kinukulayan. Dapat rin na iwasan ang hesitation marks. Ang hesitation marks ay ang mga markang madalas na inilalagay sa mga hindi pa siguradong sagot. Dapat ay ingatan rin ang balota nang hindi ito matupi, magusot, mapunit o mabasa. Siguraduhin rin tamang bilang ng kandidato ang ibinoboto sa bawat posisyon. Iwasan ang pag-overvote na siyang nangyayari kapag bumoto ng higit o sobra sa kailangang bilang ng kandidato sa isang posisyon. Pagkatapos sagutan ng balota, ilagay ito ng patayo sa loob ng secrecy folder. Siguraduhin ito lamang ang papel sa loob ng folder. Gawin nakausli rin ng 2 to 3 inches ang unahan ng balota sa secrecy folder. Pagkatapos ay maaari nang dumiretso sa PCOS machine. Sa pagpasok ng balota, siguraduhin maluwag ngunit maingat ang hawak sa secrecy folder. Ipasok ang nakausling bahagi ng balota sa PCOS machine. Hintayin mahulog ang iyong balota sa ballot box. Pagkatapos ay bumalik sa BEI at ibalik ang secrecy folder at ang marker. Magpalagay rin ng tinta sa iyong kanang hintuturo o right index finger. At panghuli, ilagay ang iyong thumb marks sa EDCBL.